So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kagabi, no, nagulat po tayo sa balita tungkol nga po dito kay Orly Gutesa. No, na uto-uto pala talaga ito, no? Nauto talaga siya nila Mike Defensor tsaka ni Marcoleta. No? And by the way, no, ang maganda dito sa topic natin mga kababayan, hindi na, tumulis ka na nga dyan, hindi ka nakasali. Hindi ka nakasali. Dito mga kababayan, nakakuha tayo ng copy, no, ng ng affidavit mismo ni Gutesa. Yan, no. May copy tayo ng affidavit niya. Actually kompleto 'yan eh. Pero mamaya basahin natin mamaya 'yan, no. So sabi dito no sa report from GMA News. Okay, sabi dito, Orly Gutesa, a former soldier and former security aide of ex-lawmaker Saldico, has recanted his statement that he delivered suitcase of cash to former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. No, according to Makipulido exclusive report on 24 Oras, Gutesa executed a new affidavit, so may bagong affidavit, no? Claiming that Senator Rodante Marcoleta and former House Speaker, lawmaker Mike Defensor, claiming that Senator Rodante Marcoleta and former House lawmaker Mike Defensor had tapped him to make up accusations against the late congressman in exchange for money and scholarship for his children. Uto-uto ka, ibig sabihin nun. Alam nyo, no, sali-saliwa na po. Ito. Sabi ko naman, no, tayo nire-respeto po natin tong si Ombudsman Remulla eh. Pero mga kababayan, dito po talaga, palpak siya dito talaga. Sobrang palpak niya dito. Bakit? Kasi po, ginamit po ni Remulla, no, na ebidensya laban kay Martin Romualdez yung affidavit ni Gutesa. Kaya nga mga kababayan, nagkaroon nga po ng pag-freeze sa mga asset ni Martin Romualdez. Kaya po ngayon naka-hold yung mga bank accounts ni Martin Romualdez dahil kinasuhan po siya ng ombudsman. At isa po sa malaking ebidensya, yung statement ni Gutesa. So paano na ngayon yan? Paano na? Nag-recant na naman. So sino na lang ang pangahawakan ngayon ni Ombudsman Remulla para makasuhan si Romualdez? Si Levy Baligod. Si Baligod na lang. Ay nako, Poying. Ay nako. Alam nyo, i-dismiss mo na yan. Sabi ko sa inyo, madidismiss yung kaso na yan eh. Dapat kasi, in the first place, bago kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez, no? Dapat kasi matibay ang ebidensya. Hindi yung hindi yung nag-deliver ng pira sa malita. Hindi ganon. Tama, no? Redemption ito kay Speaker Martin Romualdez, no? So ngayon actually, no, ito basahin natin to, no. May ako dito eh. Pasensya na, no, medyo basahin lang natin to, no, kasi alam ko bobo ko magbasa pero basahin natin to. So ito po yung affidavit, no, ni Gutesa, no. So sa Pasig pala to, no. So sabi niya dito, sinumpaang salaysay, no. Ako si Orly Gutesa, dating retiradong marino, may asawa at may anak na sa hustong gulang Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan na kasalukuyang naninirahan sa B4. Saan ba yung B4 na yan? Sa ilalim ng puno ng balete, sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. So, okay na yan, mahaba masyado yan, no? So ngayon, binasa ko to ng konti, mahaba masyado, pero ito yung importante. Ito yung importanteng mga, yan, sa number 10. Basahin natin. Sabi dito, wait lang Sabi dito, after mga 4:30, dumating si Senator Marcoleta sa baba ng restaurant at tumawag sa kanya na nagtatanong kung anong room. Okay, no? So, lumabas si former Congressman Mike Defensor para salubungin si Marcoleta. Hingal na hingal pa nang pumasok at umupo sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at umupo siya sa parting kaliwa ko. Sabi niya sa akin, pasensya ka na, hapong-hapo ako
taas kasi ng hagdanan. Nagpatuloy ang pagsasalita. Sabi niya, pasensya na, nagmamadali ako. May session pa kasi, tumakas lang ako. At sabi niya sa akin, Orly, Marines ka, di ba? Oo. So dito, no, okay, para makuha natin yung context, no. Nakipag-meet po si Gutesa sa isang Japanese restaurant sa Makati. Okay. Paano nakakilala si Gutesa at si Mike Defensor? So meron pa lang isang event si Saldico no, na nakuha yung number ni Gutesa ng driver ng driver ni ni Mike Defensor, parang ganoon, parang driver ni Mike Defensor. So doon sila nakakilala. And then dito na po sa scenario na yan. Okay? So sabi pa dito, Orly, sabi ni Marcoleta to kay kay Orly Gutesa. Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko, opo sir, pero retired na po ako. Sir, sagot niyan sa akin, mga walang hiya sila, binaboy nilang Pilipinas. Diyos ko, Marcoleta. At patuloy, panya na isa pa itong si Senator Ping, balak na itigil ang investigation. Di ko maintindihan kung bakit. At ang masaklap na kay Kong Saldi lang lahat nakasentro. Alam naman natin na di niya magagawa yan ng walang utos. Sumabat si former Congressman Mike, pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark. So si Mark po yung asawa ng anak ni Mike Defensor na gumawa po ng affidavit. No, na nag-type. Oo. So Mark, dyan na affidavit. Oo. Sagot ni Senator Marcoleta, mayroon pa ba pre? Basahin mo muna, ikaw na bahala kung pwede na yan. Sabi niya, pare, 150 million lang, masaya na tayo. O, di ba? Ngayon, dito sa 150 million na sinasabi dito ni Mike Defensor, ang malaking tanong dito, sino ang magbabayad sa kanila dito para gawin ang paninirang ito? Yan ang unang tanong dito eh. Di ba? Yung 150 million na yan na sinasabi ni Mike Defensor na magbabayad sa kanila para nga po siraan no, si Martin Romualdez at ang presidente ng Pilipinas, sino magbabayad sa kanila nito? Mga Duterte? Baka lang naman. Oo. So, ito na, natakpan ko pero next na tayo. Kasi ito sabi dito, basahin ko lang saglit sabi dito. At matapos niyang basahin ang affidavit niya, ito yung missing link na hinahanap natin kasi puro saldi ko. At ikaw lang ang magbabanggit kay former Speaker Martin Romualdez na nagdi-deliver ng pera. Sabay paalam, pare ayusin nyo yan, babalik ako, habol lang ako sa sesyon. So si Marcoleta po yun. Hindi, ang tanong dito, naniniwala ba kayo kay Gutesa? Di ba naniniwala ba kayo dito sa sinasabi niya? Sa affidavit niya dito? Actually, mahaba pa to pero habang inaayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako at nakatingin para makita ko din ang ginagawa niya. At nang matapos na, around 6:45 p.m., bumalik si Senator Marcoleta, umupo ulit siya sa dati niyang upuan, kumain muna siya ng nakakamay. Nakakamay. Nang hindi naghuhugas ng kamay. Diyos ko. Oy, Marcoleta! Kumain ka ng nakakamay ng hindi naghuhugas. Kadiri ka. Oo. So, continue. Oo. Bumalik si Senator Marcoleta. Umupo ulit siya sa dati. Okay. At nang matapos siyang kumain ng hindi naghuhugas ng kamay, binasa niya ulit ang affidavit na ginawa ni Mark at sinabi na okay. Ano? Okay na ito pare, ipaprint mo na. Inutusan niyo, yan na. So na-print na yan. So, ayan na. Yan na po yan. So sabi dito, so ito na. Last na lang to. Okay, last na to. Okay, sabi dito, September 16, 2025. Kinaumagahan, umalis ako ng bahay, dala ko ang sasakyan ko na Montero. May kaya naman pala ito si Gutesa kasi may sasakyan Montero. Di ba? Ako nga, naka-e-bike lang ako di ba? At bumalik ako sa pinang notaryuhan ko kasi, okay, September 25, 2025. Kinaumagahan, umalis ako ng bahay, dala ko ang sasakyan ko na Montero at bumalik ako sa pinagnotaryuhan ko kasi ang taon
pinapalitan ko, nagawa kasi 2025 at pinapalitan ko ng 2024 para hindi mahalata. Ayun pala yun. No? Ang kasinungalingan na nakasulat dito. Okay? So kaya naman pala mali yung notaryo kasi mga kababayan, binalik pala ni Gutesa doon sa pinagnotaryuhan. Ganun pala yun. Okay. So ngayon mga ka-streetwise na ito, actually may report dito yung GMA News eh. Pero bago natin i-play yung video, no, ang point natin dito, hindi pwedeng ganun-ganun lang yon. No, dapat itong si Gutesa makasuhan din to ng perjury. Kasi laking gulo ng ginawa niya talaga. Sa totoo lang. Pero ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, paano na nga pala itong kaso ni Martin sa ombudsman? Hindi seryoso, paano na ngayon yun, yung kaso ni Martin sa ombudsman? Na yung kanyang mga witness nagbaliktaran na, si Gutesa at yung 18 Marines. Paano na? O, diba? So ito, may video dito yung GMA News. Panoorin natin to. No? Ano yun? Nawala. Yan. Sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niya, Wait. Ulit, game. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa... Ang nakakatawa pa dito mga babae nito to. Ang nakakatawa pa dito. Sinakyan pa to ng ibang mga senador. Tulad ni Amy Marcos. Di ba kasi lang tanga ngayon? Pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Ako, mga kababayan, di ako naniniwalang pinilit eh. Actually, walang ganun eh. Yung pinilit. Kasi in the first place, kinabukasan, no, ang sabi ni Mike Defensor, ang sabi ni Marcoleta, kinabukasan, pumunta ka ng Senate. Kasi magtitistigo ka. Ngayon, kung talagang pinilit ka kung talagang pinilit si kung talagang pinilit si Gutesa, may pagkakataon po siyang umatras eh. 'Di ba? Huwag siyang pumunta nung hearing. So ano 'yun? Pumunta ka ng mag-isa sa Senado nang pinilit ka pa rin? Noong mga panahon na 'yun, naging tuso ka. Uto-uto ka. Yun ang ibig sabihin nun. No, kasi kung pag sinabi mong pinilit, no, dapat kinalatid ka sa bahay mo papuntang Senado. Pero sabi mo nga sa affidavit mo, pumunta ka mula bahay papuntang Senado gamit yung Montero mo. So walang pilit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinipe ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulang nanalisin na ron Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontak. Naman eh. Hindi makontak eh. Gawa niya. Problema niya, natakasan niya eh. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit,
sabi niya, Yan yung binasa ko kanina, di ba? 150 million lang, di ba? Pari, 150 million na pira. Ilagay sa malita. ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit ko. Uto-uto ka kasi. Tingnan mo ginamit ka lang. 'Di ba? Nagpauto ka naman. So anong binayad sa iyo? No, yung kinain mo sa restaurant, no, ayun lang. Malaman nilibre ka lang nila noon. Pero by the way, tingnan niyo Uto-uto. 'Di ba? Uto-uto. Tigilan niyo nga ako diyan sa Claire Castro na Diyos ko. Ibablock kita diyan. Nang i-interrupt eh. Oo. I-block nga natin to. So, ngayon mga kababayan, ito. Ang nangyari dito, inano siya, pinapunta sa Senado, nagtestigo, nang walang bayad. So, uto-uto. So, anong binayad kay Gutesa? Yun lang, yung lunch, tsaka dinner sa Japanese restaurant. Yun lang. Uto-uto ka kasi. Talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutesa, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Gutesa, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung anong epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Gutesa bago sila makapagbibigay ng komento. Wala na yan. Wala na yung yung Gutesa, yung kaso na yan ni Martin, no? So ngayon, tingnan nyo to Okay. Alam nyo nakakatawa dito ito. Ngayon, itong 18 Marines, di ba? Alam naman natin na ito, sumigat talaga ito. Naniwala ang mga DDS dito sa 18 Marines na to. No, na sinasabi niya na sila daw po, nag-deliver din daw po ng pera, no, kay Martin Romualdez at ang malupit, pati kay Sandro Marcos, at saka ang malupit palalo sa presidente ng Pilipinas. Di ba? Ayun yun eh. Pero mga kababayan, ito malupit. Yung affidavit po ng 18 Marines, nakadepende po kay Gutesa. Di ba? Meron po affidavit ng 18 Marines na kami po ay naniniwala kay Gutesa. No? Kasama namin si Gutesa. 18 Marines, silang 18. Silang 18, kasi ang problema, pag yung affidavit, isa lang eh. Tapos 18 kayo. Oh. So, ibig sabihin, itong 18 mga kababayan, sila po, no, base sa affidavit, sila daw po ay kasama ni Gutesa sa pag-deliver ng pera. So, ibig sabihin nun, yung affidavit nga po ng 18 Marines, nakadepende po kay Gutesa. Eh ngayon, ang problema si Gutesa po, nag-recant. Bumaliktad. So, sino nakasama ng 18 Marines? Wala na. Basag na yung narrative. So, ngayon, ang point natin dito, ano ba? Si Ombudsman Rimulya na lang ba ang kumakapit dito po sa 18 Marines po na to?
itutuloy pa rin po ba yung case build-up kahit ganyan na yung nangyari? No, ayan ang gusto natin malaman mga kababayan. No, na kung ito bang 18 Marines, no, patuloy pa rin pong gagamitin ni Ombudsman Rimulya sa case build-up nga po ni Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo mga kababayan tayo po, ano naman tayo, naniniwala naman po tayo na may posibilidad naman po talaga nakasabwat si Martin Romualdez, no? At yung ibang mga congressman dyan po sa anomalyang flood control scandal. Pero syempre, sinasabi natin dito, napaka-unfair na mangbibintang tayo ng walang ebidensya. Parang si Christian Esguerra na bintang lang ng bintang. Di ba? Kasi ako, ayoko mangyari sa akin yun. Na ako, pagbibintangan ako sa mga bagay na hindi ko ginawa, ayoko mangyari sa akin yun. At ayoko rin po mangyari sa ibang tao yun. Di ba? Yung kay Sara Duterte, totoo naman ginawa niya yun, magnanakaw talaga yan. Pero kay Martin Romualdez, nasabi ko naman na talagang mayroong posibilidad. Pero sana, bago tayo maniwalang totoo yan, may ebidensya muna tayo na matibay. Di ba? Ganoon naman po kasimple po yun mga kababayan, pero hindi ko po talaga maintindihan no, na may mga ibang mga anti-Martin na ito, wala, tahimik sila ngayon kasi sali-saliwa yung narrative nila ngayon. Yung mga ebidensya na nagtuturo kay Martin ngayon, wala na. So wala na yan. Dismiss na po yan, no? No, so yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, sa pagbaliktad nga po ni Orly Gutesa. No, well, kayo ba, sa tingin nyo po ba, no, na dapat bang, what you call this, dapat bang, ganun lang yon? Ganun lang ba yon? Dapat merong accountability po dito. Hindi lang po kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Mismo kay Gutesa rin mismo. Dapat po may accountability rin po ito na dapat din makasuhan din ng perjury po ito. Diba? So yan, no? So mga kababayan, so wait lang gawin natin dito. Wanan muna na natin yung topic na yan. So